Namamagana yung kamay ni ate sa sobrang lamig. Ganyan po ang mararanasan tuwing winter season. Ito po ang trabaho nila. Nagtatago pagkatapos mag-harvest ng mga seashell. Talaba, mga abalon at iba pang seashell. Minsan sa dagat, nanguhuli rin ng mga isda gaya ng mackerel at ng mga sardinas. Tatago sila kasi pauwi na po. Napakalamig po niyan. Matatagpuan po ito sa Tongyong, South Korea. Ang ganda po ng Tongyong. Same nang sa Yosu, same nang sa Wando, at iba pang sea base or tabing dagat ang lugar. Ganyan po ang itsura ng mga bahayan or mga building sa mga tabing dagat. Ito naman ang trabaho nila pag nag-harvest na po ng mga shell or ng mga seaweeds. Yan po. Mga dimakinarya. Ito na po, patapos na po sila. Pauwi na po. Nag-harvest po sila ng oyster or talaba. Iba't ibang region, iba't iba po ang mga produktong laman dagat. Pero minsan, may talaba, minsan may abalon. Pero sa South Korea, yan ang malakas eh. Yan, dalawang produkto na yan. Samahan pa ng seaweeds. Yung ibang seaweeds, pinapakain sa abalon. Biro mo, yan, open sea. Ang layo. Sa karatig na isla. May mga Pinoy na nahulog na sa dagat. Kaya, pag-aralan lumangoy. Ito naman po, mga sardine fisherman na nag-harvest na po ng mga nahuli nilang isda. Kaway-kaway pa si kuya pero pagod na yan. Dahil minsan, madaling araw ang laot nila, matatapos sila, gabi na ulit or hapon. Yan. Kaya napakahirap ng trabaho. Kung hindi ka sanay sa alon, masasanay ka dito. Yung iba sumusuka, yung iba sumusuko. Ito naman po yung pag-harvest ng seaweeds, ibang klase po ito. Marami ka pong makikita nito sa South Korea, mga naglulutangan sa dagat. Marami po ako nakita nito nung nagpunta po ako ng Wando. Isa daw po ito sa magaan-gaang na trabaho. Hindi pa ito yung pinakamahirap na trabaho daw dito sa dagat. Easy lang, di ba? Nagbabantay ka lang hanggang sa matapos yung mga net na yan. Diyan pinalalaki yung mga seaweeds. Iba't iba po ang klase ng seaweeds. Maraming variety. Sarap niyan. Paborito po yan ng mga anak ko. Pag nagpapadala ako sa Pilipinas, subukan nyo rin magpadala. Ito naman po, nasa dock na po yung mga talaba na hinarvest nila. Ang dami, grabe. Kawawa yung ibang kababayan natin. Alam niyo po ba may employer dito or kung may broker ang bayan ninyo, per kilo ang sahod. Marami na pong hindi natapos ang kontrata dahil hindi nakukuha ang kota na trabaho. Kumbaga binigyan sila ng 30 kilos per day na kota. Babayaran sila doon. Ang dami pong mga Pinoy-Pinay na hindi nakakatapos ng kota. Yan ang pabilisan ng kilos dyan. Ganyan kalapad yun. Kinikring yan tapos ibubuo sa lamesa. Kayo naman, tagatungkab ng talaba. Ilalagay nyo sa planganita para kuhanin yung laman. Mabibilis dito yung mga matatandang Koreana. Pabilisan ng kilos dito. Kaya yung ibang kababayan natin na Pilipina, Pinoy, pinauuwi ng biglaan ng amo. Kasi mabagal. Siyempre, pag bago ka pa lang sa trabaho, ginagamay mo pa lang yung trabaho mo, mabagal ka pa talaga sa umpisa. Pero ang mga Pinoy, lumalaban yan ng patas. Pag nakita mabilis yung kasama, bibilisan din yan. Dahil nga, pakyawan ang trabaho sa mga ganitong trabaho sa iba't ibang part ng South Korea. Madaya yung may broker. Kaya lugi kayo. Ito naman po yung maliit na kumpanya. Papansinin nyo. More on taga-tanggal. Ba tinatanggal yung laman ng talaba? Pinangahalo po ito sa kimchi at minsan ginagawang
patis. Good luck and God bless.